Breaking news mga kabayan, barko ng China takbo, Chinese survey vessel kumaripas matapos maaktuhan na nagsasagawa ng illegal na survey o hydrographic operation sa ilalim ng karagatan ng Taiwan. Hindi tinantanan ng Taiwan Coast Guard ang barko ng China. Barkong pandigma ng Dutch Navy na bumisita sa Pilipinas walang takot na naglayag sa islang kinokontrol ng Chinese military. China overacting. Nag-deploy ng 3 warship at fighter jet malapit sa Paracel Island upang sunda ang barko ng Dutch Navy. US Navy naglunsad ng mga eroplanong pandigma. Ito ay sa patuloy na self-defense strike ng Amerika laban sa Iran military. Pilipinas at New Zealand pinapalakas pa ang alyansang militar. Yan ang kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. sa sidelines ng 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sir, ano napag-usapan doon with New Zealand? Napag-usapan namin yung, of course, yung SOGFA. Survey vessel ng China tumakbo matapos itong paalisi ng Taiwan Coast Guard sa kanilang nasasakupan. Isang Chinese survey vessel na may pangalang Tongji ang iligal na nagsasagawa ng hydrographic operation sa ilalim ng karagatan kung saan ito ay sakop ng Taiwan. Agad na nag-deploy ang Taiwan ng kanilang patrol ship at dinikitan ang nasabing barko ng China. Gumamit din ang Taiwan Coast Guard ng acoustic device na napakalakas kaya't napilitang itigil ng Chinese survey vessel ang kanilang operasyon at bumalik na lang sa China. Let's look at China's use of gray zone tactics around Taiwan. Besides Coast Guard ships, there's a new move. The Coast Guard administration released footage last night showing a standoff. The Chinese research vessel Tongji was deploying scientific instruments in the waters southeast of Eluambi and east of Hualien Port, conducting illegal survey operations. The Coast Guard immediately used searchlights and wave-making methods to drive them away. Without my permission, operations here are prohibited. Immediately retrieve your materials and equipment and leave at once. No, there is no Republic of China, no People's Republic of China. This is already the second time in May that a Chinese research vessel has illegally circled in our restricted waters, even maliciously taunting at one point, but was immediately countered by our Coast Guard vessels broadcasts, including the Chunggong and Lan Yu ships, which also used methods such as shining lights, circling, creating waves, and crossing the bow to interfere, and coordinated with drone aerial surveillance forcing the Chinese research vessel to retract the scientific equipment. China napikon sa Dutch Navy nang lumapit ito sa Paracel Island sa laki ng barkong pandigma ng bansang Netherlands at sa paniniwalang bukas at malayang Indo-Pacific, hindi ito nagdalawang isip na tumawid at maglayag sa isa sa mga islang kinokontrol at inarmasan ng People's Liberation Army. Ayon sa videong ipinalabas ng Chinese Military Southern Theater Command, nag-deploy ng helicopter ang Dutch Navy. Para sa China, ito ay isang agresyon. Nag-deploy ang Chinese military ng ilang warship, 2 Type 56A guided missile frigate at isang Type 54A guided missile frigate at maging fighter jets upang i-challenge ang Dutch Navy frigate na De Ruyter. China, desperado na, aktwal na engkwentro. Panoorin. HH90，我是中国海军553舰，你已侵犯中华人民共和国领空，立即离开，立即离开。Amerika muli namang naglunsad ng pag-atake sa Iran. Patuloy ang ginagawang self-defense strike ng US forces laban sa Iran military, lalo na sa Bandar Abbas area at sa Strait of Hormuz. Laban sa Iranian missile site, IRGC boats na naglalagay ng mga mines at bomba at drone control station. Ito ay tugon sa mga pag-atake ng Iran sa mga sundalong Amerikano at sa mga pangkomersyal na barko. Makikita na naglunsad ang US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln, CVN-72 ng mga eroplanong pandigma sa Arabian Sea upang suportahan ang kanilang mga operasyon laban sa Iran. Dagdag pa dito, ipinakita din ng US Central Command na nasa gitnang silangan pa rin nakapwesto at kabilang sa kanilang puwersa ang mga F-22 Raptor 5th generation fighter jets.
Sa ibang balita naman, si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa New Zealand Defense Minister sa sidelines ng 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore. Pangunahing tinalakay nila ang sitwasyon ng seguridad ng Indo-Pacific, lalo na ang tumataas sa tensyon sa China, sa karagatan ng South China Sea, West Philippine Sea at ang mas malawak na regional stability. Tinalakay din ang pagpapalakas ng bilateral defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand, kabilang na ang joint exercise, capacity building at maritime security. Sir, ano na pag-usapan doon with New Zealand? Napag-usapan namin yung of course yung SOGFA, di ba? At saka nag-usap na rin kami, assuming na yung SOGFA ay ma-ratify na, ma-concur in na ng Senado, agad-agad namin na ilalatag ang access at saka yung agreements, yung activities rather. At interesado din sila sa disaster risk reduction. At saka meron din akong ipinakita na concept note sa kanila, which I will reveal sa speech ko sa Sunday ba? Sunday, yes. Actually, it's a work of Jay Batumbakal, Professor Batumbakal, which I asked him to do. So, it will be why countries should converge in the Philippines. It is the basis for convergence and it's a work in progress para may uniqueness ang engagement sa Pilipinas on an international basis. Beyond yung US engagements with... No. Kasi hindi ba converging na tayo sa the Philippines Even na kung merong hindi pagkakaintindihan ang Europa, ang Amerika, lahat walang away sa Pilipinas, kailangan mag-converge. So pinahanapan ko, okay, Professor Batumbakal, what value should we be articulating? At yun, ibinigay niya sa akin ang nasa isip dyan. So, ilalahad ko sa Sunday. Thank you, sir. Laban Pinas.